Alright mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at kapots, kamusta po kayong lahat? And welcome po muli dito sa Simply Talkies Vlog. Maraming salamat po sa inyong mga pagsuporta at pagsubaybay sa ating mumunting channel. At tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga maiinit na usaping politika sa ating bansa. May God bless us all, may God bless our country, the Philippines, and may God bless and protect the Marcos administration from the forces of Kampo ng Kadiliman and their minions. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong nangyayari dito sa OWA, no? Kung maalala ninyo, sinibak po si OWA Administrator Arnel Ignacio dahil nga po sa anomalous na land deal na nagkakahalaga ng 1.4 billion pesos. Ngayon po, nung isang araw, nagsalita na po si Mr. Ignacio together with his lawyers at pinabubulaanan niya po ang ang akusasyon sa kanya na yung siya ang namuno diyan sa land deal na yan na 1.4 billion pesos. Yan po yung katabi diyan sa NAIA, no? Gagawin yata yan para po sa mga OFW, no? Parang isa rin magiging safe houses, no? Napakagandang programa para sa ating mga makabagong bayani ng mga Pilipino, mga OFWs, pero mukhang pera na po ang napag-uusapan, no? So ngayon mga kababayan, meron pong lumabas na balita dito sa GMA na kung saan ini-insist po ng DMW sa pamamagitan ni Secretary Hans Kakdak na yung pa rin pong land deal na yan ay anomalous. Okay, just balikan lang natin yung istorya, no, kay Arnel Ignacio sa kanyang press con, no, yung kanyang pagdepensa dito nga po sa akusasyon laban sa kanya nitong 1.4 billion dollars, pesos po pesos, sorry po. Nasanay tayo sa dollar 1.4 billion pesos anomalous land deal. Dito po sa ulat din ng GMA News Online, sabi po dito, Arnel Ignacio, land deal not anomalous, presented to OWA board. Kasi po, ang sinasabi ni Hans Kakdak, hindi naman daw po ito dumaan sa board. O ano ba talaga? Ano ba? O tignan nyo dito po sasabihin ni Arnel Ignacio, ito po, no? Sabi niya dito, quote na lang, ito po ay dinala namin sa board bilang report ng OWA at binusisi ng ilang technical working group na binuo din ng ating chairman, Secretary Hans Kakdak, na kaibigan ko. Walang nakitang iniliban na hakbang. O ayan pinapaliwanag ni Arnel Ignacio na binuo din pala ni Hans Kakdak itong technical working group para sa land deal na ito. O yan maliwanag binabasa lang natin yung quote. Lahat ng mga requirements sinunod at sinabing maayos ang aming pagkakasunod sa Republic Act 10752. Kaya ako gulat na tinawag itong anomalous deal. Yung iba pa nga pong nabasa ko mga kababayan, ito pa pala, itong transaction na ito ay nagsimula pa noong 2018. Ignacio was pertaining to a 6,499 square meter lot of land near the Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Malaki-laki rin ito. Pero wala kayong sinabi dito sa lupa ni Alvarez doon sa kanyang girlfriend, 20 hectares, which OWA procured to become a halfway house for migrant workers. Quote again, napakabigat. Pagkatapos napakaraming aligasyon sa akin, saan nanggaling? Sa isang papel na walang nakapirma? Na ang dami-daming sinasabi na kinita ko? Pati nga yung numero, di na nga magkasundo kung magkano. Wala po akong kinita dito. Yun po yung paliwanag ni Arnel Ignacio. Wala po siyang kinita. Yung tanong dyan, magkakaalaman after ng masusi at patas na investigasyon, no?
He said the Land Bank of the Philippines was the institution that came up with the amount that OWA paid for the land. Quote, as our government financial institution, it's the Land Bank who assessed the value and it exactly the amount that OWA paid. At sana man lang, binigyan ako ng pagkakataong makausap. Nagulat na lang po ako na isang araw, pinatawag na ako ay papalitan. Yan po ang nangyari dito. Di ko po ito itinago. Ito pong ganitong kagandang transaction, bakit naman itatago ito? Yun naman pala. So ano nangyari? So parang lumalabas na politika si Arnel Ignacio. Yun lang po yung opinion ko. Kasi wala naman daw pala siyang tinatago. Alam naman ni Hans Kakdak, siya pa ang bumuo ng technical working group. 'Di ba? Land Bank ang nag-assess ng value ng lupa, binayaran nila. So ano problema? Sabi pa niya sa isang papel na walang nakapirma, dumaan ba sa due process si Arnel Ignacio? Yan. Yun ang mga ano natin. Ako po nangihinayang dito kay Arnel Ignacio No? Parang meron bang justice sa kanya dito? Yung nga tanong ko kanina, dumaan ba siya sa due process? 'Di ba? Dapat yata sinuspindi muna siya bilang administrator ng OWA, no? Siguro OIC muna yung ipalit hanggang hindi natatapos ang investigasyon at mag-come up ng final report. Hindi tsugi ka agad. 'Di ba? Hans Kakdak mukhang mukhang meron yatang dito, hindi natin alam mga kababayan, o talagang matagal nang naimbestigahan si Arnel Ignacio, pero bakit ngayon nyo lang ilalabas yan? Ha? Diba? Kawawa naman yung tao. Ako po nagagalingan ako sa taong to Sayang po si Arnel Ignacio, malaking asset po siya sa ating OFWs. Pero, tulad nga nito, to be fair, may nakitang anomalous na ngayon, tulad ng sabi ko kanina, naninindigan pa rin si Hans Kakdak na iyan ay totoong anomalous. Ngayon, kung talagang totoong anomalous ito, ilabas nyo po yung final investigation report ninyo para manaman talaga natin na may kinita dito si Arnel Ignacio. Meron ba siyang pailalim na transaksyon? Ganon, ha? Ito po, sa GMA News Online din. After nung press ko ni Arnel Ignacio, nagsalita rin si DMW Secretary Hans Kakdak. Sabi diyan sa GMA News, DMW insists OWA land deal anomalous. Ayan po. According to Kakdak, under established law, any transaction and subsequent modification, baka dito nagkulang si Arnel Ignacio. Again, benefit of the doubt. Nagtatanong tayo. Baka yung subsequent, yung mga amendments, mga modification doon sa kontrata o sa transaction, baka hindi niya na-present sa board. Yun lang po yung ating opinion. Nagtatanong din tayo. Involving OWA properties must be presented to and approved by the Board of Trustees, which includes DMW representatives. However, the decision to purchase the property and alter meaning baguhin, key provisions in the deed of absolute sale was never disclosed to the board. Yun ang sinasabi ni Kakdak. Quote, what we observed was an anomalous process. The money, which was refunded following our intervention, naripan daw, yung binayad siguro, should have been produced as proof immediately, sabi ni Kakdak. DMW officials detailed that in September 2024, Ignacio, si Arnel, amended, inamendahan niya daw yung deed to ship the responsibility for the local transport tax. The original document clearly held OWA accountable for the tax, but a later version redirected this obligation to involve a 36 million payment, a significant change that was made without notifying the board. Naku, ang laki nga naman ito, 36 million. Ito yata yung sinasabing tax. Dapat OWA yata ang magbabayad ng tax. Kaso,
Sabi dito, sabi ni Kakdak, si Arnel Ignacio daw ay inamend yung deed at sinip yung pagbabayad ng tax doon sa para sigurong yung nagbayad yung may-ari ng lupa o whatever, 'di ba? Oh. The investigation uncovered that Ignacio failed to disclose the presence of a leasing tenant occupying the property. The board later discovered that OWA had, in effect, assumed the role of landlord without formal approval. O, ayun naman pala. Eh di sana nag-usap na muna kayo. Sabi nyo, Ignacio, alam mo ba to? Ikaw ba, Ignacio, alam mo may mga bayaran ditong pera, naging landlord ang OWA kasi may tenant pa? O bakit ka nag-approve? Di mo sinabi sa amin. Ha? In appointed exchange, Kakdak questioned Ignacio's account of the transaction. Quote, I asked, where is the rent? And learned that it was still being collected by the previous landowner. Ay! Wow! Kung nabili na yung lupa pala, Sir Arnel, dapat ang may-ari na, ang gobyerno. Bakit ang kumukolokta pa rin ng rent ay yung dating may-ari ng lupa? Ay mali nga yun. Someone who, without board approval, was authorized to act as a private rent collector for an amount reportedly around 1.4 million. Oh wow, ang laki nga naman yan. He added that such practices run counter to standard procedure and exacerbate concerns over financial transparency. Mukhang naitago ito. Mukhang hindi ito yata yung dinisclose ni Ignacio sa board ng OWA. Ha? Oh. Naku, ang hirap nito mga kababayan. Oh, eto pa. Sinasabi kasi ni Arnel Ignacio kanina, di ba, Land Bank ang nag-assess ng lupa. Pero sabi ni Kakdak, however, Kakdak argued that the Land Bank's reliance on the right of way law was misplaced. The law is not applicable to this purchase, especially when there's no approved national infrastructure project and no board sanction to invoke it. Oy, patay na. O, ayan. Ha? So, yari tayo dito. Talagang walang alam ang board. O, pero ano yung sinasabi ni Arnel Ignacio na ang gumawa pa ng technical working group dito ay si mismong DMW Secretary Hans Kakdak. No? So, malilinawan lang tayo dito mga kababayan. Yung tamang investigasyon. Fair and balance. Dapat lumabas ang katotohanan dito, no? Kailangan may mapakitang proof si Arnel Ignacio na tama yung transaction niya. Wala siyang kinuhang pera, wala siyang kinurakot, wala siyang inagrabyado, lalo na ang gobyerno. Inaninindigan naman si Kakdak na anomalous o di paliwanag, so imbestigahan. Pero kung ako mga kababayan, sayang talaga si Ignacio no? Napakagaling nito. Inaasahan to ng mga OFWs. Parang ano ba? Natrabaho ka ba? O talagang may sadyang nagawa kang kamalian? No? So sana naman kung hindi siya mag-guilty, ibalik nyo po yan. Kailangan po yan ng mga OFW. Malaking tulong po yan. Asset po si Arnel Ignacio. Sana naman hindi siya parang, wala akong insinuation, sana lang ito lang, nangangarap lang ako, sana naman hindi siya mataniman ng ebidensya, di ba? Si Arnel Ignacio naman, wala naman politika sa kanya sa pagtulong sa kapwa natin mga OFWs na mga distress, yung mga naloko ng mga agency na peke, yung mga agency na hindi tinutupad yung kanilang mga usapan sa mga OFWs na pinaalis nila. Ang laking tulong po, kaya nabigla po talaga ako, pasensya naman no? O yan, sana naman ang inaano natin is fair and balance na pag-iimbestiga at manaig ang katotohanan. Wala yung mamaya tanimbala para lang masira si Arnel Ignacio, no? Alamin nyo po kung talagang anomalous yan at talagang nagawang mali ni Ignacio, baka naman nawala lang, alam nyo na yun, yung nawala sa transaction, nawala yung papel, baka naman pwede nyo nang i-overlook. Pero ang mali ay mali, no? Kung dapat managot, dapat managot. Yun po tayo, bumabalanse tayo.
So, ang ating prayer is mabigyan ng tama at patas na investigasyon. Kung may mali man si Ignacio, panagutin. Kung wala naman, pwede bang ibalik? Okay, so labas naman tayo dyan mga kababayan. Ito po ang lalong nakakagulat. No, dati, sinabi natin, no, napaulat na po ito na milyong Pilipino, kabataang Pilipino, ang hindi marunong magbasa, hindi naintindihan ang mga binabasa. Kaya nga po sabi natin dyan, milyong kabataang Pilipino, mga bopols? O bakit na naman tokis? O eto po sa latest balita ng GMA News, May 24 article nila, no? DepEd, 3 million students in need of assistance due to learning gaps. Ayun. Bakit nagkaroon ng learning gaps? Paano ba naman? Number 1 budget ang education every year sa budget ng gobyerno. Pero tingnan nyo naman yung mga namuno. Di ba? Mga boplax din. O din naging boplax ang mga kabataang Pilipinong mag-aaral. Biruin nyo, 3 million. Kailangan ng assistance, kailangan ng tulong ng gobyerno. No? Kasi ang laki ng gap. Learning gap. O, bakit? Biruin nyo, nakagraduate, hindi marunong magbasa. Nakagraduate, hindi marunong umintindi nung binasa. Baka nga hindi pa marunong mag-multiply yan. O, baka alam lang i-multiply hanggang 1 times 1 lang. Paano na yung 10 times 10? Diba? Ito po sabi 3 million students require assistance due to learning gaps. Ayun po ang sabi ng DepEd. The DepEd made the assessment after the Philippine Statistics Authority found 5.58 million high school graduates functionally illiterate. Illiterate? Kaya tinawag ko boplax, bobo. Or having problems in comprehension and in understanding. Ito na i-vlog na natin, no? Pinatunayan lang ulit. Ha? Sabi po dito, ni Undersecretary ng DepEd, Gina Gonong. Ayan, Gina Gonong. Okay? Mayroon pong expected na dapat matutunan ng mga bata. Kung hindi po nila inabot yung expectation na yon, may gap po sa pagkatuto. Marami pong problema. Marami pong factors kung bakit nangyari yan. Kaya dapat po talagang pagtulungan ng teacher at ng magulang para maitawid yung mga bata. Maabot nila yung kaalaman nila at mga skills na dapat matutunan nila. I agree. Ha? Ito pa sabi niya, malayo-layo po, mahaba-haba po yung kailangan nating lakbayin para po matulungan ang mga bata. Ayan, bumagsak ang quality ng education natin. Ha? Yun ang mahirap because of our leaders. Pati na kasama na dyan ang mga magulang. Anong pinanonood kasi ninyo? Puro kayo mga TV series ninyo, puro kayo Marites, Tolits, ha? May kasalanan din ng magulang dito. Ito po ang programa ng DepEd. DepEd's Academic Recovery and Learning, yung tinatawag nilang ARAL, aims to address learning gaps that lead to difficulties in learning and comprehension. Yan po ay pinirmahan bilang batas ng ating Pangulo as Republic Act 12028 noong October 2024. Ito po yung coverage, nandyan po, basahin nyo na lang dyan. Ngayong pasukan po ipapatupad natin yung ARAL program. Covered po ng ARAL program ang reading and math for grade 1 to 10 at saka science for grades 3 to 10, sabi ni Gonong. Ayan. Under the ARAL program, children will undergo assessments to determine the need for tutorials and further study programs outside classrooms. Biruin nyo yan, may tutorials pa ngayon. Nung panahon namin, wala yan. Self-study pa. Pero ano naman kami ngayon? Kasi ang mga bata, disiplinado. Ang mga guro, hindi sinasama ang bata sa mga rally-rally. Di ba? Tutorials will be held for not more than 1 hour per day or not more than 2 hours per day for weekend programs and will be held by different teachers. Pwede din pong magturo mga teacher applicants namin. Mga licensed teacher ang mga yan. Pwede pong teachers from private schools. Pwede pong mga pre-service teachers. Yung may mga competence para magturo, mag-tutor sa ating mga bata. Biruin yun, layo pala. Kailangan natin pagtrabahuhan yan sa field. Kasi minsan kahit sabihin naming mandatory,
May mga parents na hindi pinapayagan ng mga bata. Kailangan talagang mag-advocate, kausapin, mag-orient ng mga parents para maintindihan nila kung bakit kailangan talaga mag-undergo ng program ang kanilang mga anak. Tama naman po, ha? Information dissemination para po maintindihan ng mga magulang. Ipaliwanag ninyo, kulang po yung kaalaman ng anak ninyo o na ibibigay nyo ba? Yung bang bilang parents, nasusubaybayan nyo ba yung ginagawa ng anak nyo sa bahay? O hindi, baka naman puro na lang cellphone, puro Roblox, puro playing games. Minsan, kayo namang mga parents, puro kayo kardo, puro kayo yung mga TV series ninyo. O, di ba? O, sabi pa dito, public schools will provide the program for free and there are efforts to make it mandatory for students who needs help. O, tama. Dapat lang i-mandatory. Kita nyo? Ilang milyon? 5.58 million high school graduates. Kulang sa comprehension. Paano nakagraduate? Moro-moro na lang. Pinasa na lang. Para okay na. Hindi na ako maghirap bilang teacher. Ayaw na kitang makita ulit sa next semester. Sige, pasado ka na. Kawawa naman yon. Ano natutunan yon? Bulakbol. O parang school bukol. O mga parents, makipagtulungan naman kayo. Kailangan po ng mga anak nyo yan. No? Nanan ninyo, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Anong mangyayari sa bayan kung ganyan na lang? Ano? Ala Robin? O, di ba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.